Bakit personal na nagpasalamat ang gobyerno ng Ukraine sa gobyerno ng Pilipinas? Kahit na ang Ukraine ay merong kinakaharap na relationship issue laban sa Estados Unidos dahil sa inasal ni Donald Trump sa presidente nito na si Zelensky, hindi nalimutan ng Ukraine na magpasalamat sa Pilipinas sapagat ang Pilipinas ay merong ginawa na kung saan pabor ito sa hinihingi ng Ukraine. Ano kaya ang bagay na ito? Ang bagay na ito ay siya ring iminumungkahi ng United Nations at ng people of Ukraine. Maging ang mga bansang Europa ay kumakampi sa Ukraine. Meron pa ngang umuusad na balita na ang Europa ay magpapadala ng maraming sundalo sa Ukraine laban sa Russia. Ano nga ba ang ginawa ng Pilipinas na ikinasaya ng maraming Ukrainian at ng mga officials nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay araw ng Martes, March 4, 2025. Dako muna tayo sa relasyon ng Pilipinas at ng Ukraine. Nito lamang nakaraang Biyernes mga kaibigan, viral ang paghaharap ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky dahil sa naturang pagtatagpo. Ito ay itinuturing na makasaysayan sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang Amerika ay nag-imbita ng mataas na pinuno ng isang bansa gaya ng Ukraine. Pero sa loob ng Oval ng Amerika ay tila pinahiya ang presidente nito. Umabot na sa punto na sinigawan, tinuro at pinagtulungan ng Vice President ng Amerika at ng Presidente. Sinabihan pa si Zelensky na very disrespectful at tinawag pa siya na hindi marunong magpasalamat. Dagdag pa ni Donald Trump, nagkakaroon lamang ng lakas ng loob ang Ukraine na labanan ng Russia dahil sa tulong na natatanggap nito mula sa Amerika. Pero ayon kay Zelensky, matagal nang nag-iisa ang Ukraine sa laban nito sa Russia. Pero sumagot at mataas na boses ang sinabi ni Donald Trump. Ayon sa kanya, hindi ka nag-iisa dahil marami kang equipment na gawang Amerika. Marami sa mga celebrities ng Amerika na kinundi na ang inasal ni President Donald Trump nitong Biyernes. Pero kahit na ganyan ang naranasan ng Ukraine sa kamay ni President Donald Trump, kahapon lamang mga kaibigan, ibinalita at hindi nakalimutan ng gobyerno ng Ukraine na pasalamatan ang bansang Pilipinas na ating lupang sinilangan. Bakit kaya? Ayon sa online news ng GMA, mismong embahada ng Ukraine ang personal na nagpasalamat sa gobyerno ng Pilipinas dahil bumoto raw ito na ang Pilipinas ay sang-ayon na magkaroon ng resolusyon na magkaroon ng kapayapaan sa Ukraine. Ito ay laban sa Russia. Ang United Nations ay nagsagawa kasi ng resolution calling for the lasting peace and cessation of Russia's war on Ukraine. Ang resolution na ito ay naglalayon na paalisin ang puwersa ng Russia na nasa Ukraine at 93 na mga bansa ang bumoto at isa rito ay ang Pilipinas. Pero meron namang isang bansa na hindi pabor dito. Ito ay ang United States of America. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang bansang Ukraine ay nagpasalamat sa Pilipinas sapagkat noong June 4, 2024, iniulat ng Philippine Information Agency na mismong ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagtungo sa Pilipinas at talagang pumasok pa sa Malacanang at personal na pinasalamatan ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos dahil sa pagsali nito sa Peace Summit at tahasan daw na inangkin ni President Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng Russia sa Ukraine. Ito ang mismong salita na binitawan ng presidente ng Ukraine na si Zelensky para sa bansang Pilipinas. Quote and quote, "Thank you so much
Mr. President and your team. Very happy to be here for the first time in the Philippines. I'm sure not the last. At kahapon, ibinalita ng 24 oras na mismong ang embahada ng Ukraine ang nagsalita. Ganito ang kanyang sinabi, "We are very happy to learn that just a few days ago, the Philippines has voted in favor of the Ukrainian resolution and that was very positive and we do really highly appreciate." Ang nangyaring paghaharap ni President Donald Trump at ni Zelensky, marami naman ang nagsasabi na ito ay isang napakalaking hamon para sa presidente ng Pilipinas. Sapagkat kung napakadali lamang kay President Donald Trump na gawin ang marahas na salita laban sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ay hindi rin imposibleng gawin ito sa Pilipinas. Kaya ayon sa mga eksperto, isang napakalaking challenge ito para sa kasalukuyang presidente ng Pilipinas kung paano ito makikipag-communicate kay President Donald Trump. Gayong ang presidente ng Estados Unidos ay ibang-iba kesa sa nakaraan. Paano naman naiiba? Kung ating titingnan mga kaibigan, ang nakaraang administrasyon ng Amerika na si Joe Biden, talagang kamping-kampi ito sa Ukraine at talagang kalaban na kalaban naman ng Russia. Pero tingnan natin ang pangyayari ngayon. Tila bumabaliktad itong si President Donald Trump at ang kanyang pabor ngayon ay ang Russia. Paano naman kaya maaapektuhan ang Pilipinas dito? Of course, ang Russia mga kaibigan ay kaibigan ng China. At ang China, kalaban naman ng United States of America kung trade ang pag-uusapan. Samantalang sa Pilipinas naman mga kaibigan, lantaran ang mga panghaharas na ginagawa ng China sa ating West Philippine Sea. Ngayon, kung magiging kaibigan ang United States of America at Russia, napakalaki rin ng possibility na maging magkakasundo ang Amerika at China. Paano ngayon ang Pilipinas? Well, hindi naman 100% na ang Pilipinas ay umaasa sa puwersa ng ibang bansa. Pero huwag tayong magplastikan. Alam natin ang katotohanan na malaki rin ang ambag ng ibang bansa upang tayo ay tumindig at ipaglaban ang ating talagang atin. Katulad na lang ng mga equipment na ibinibigay ng United States of America, South Korea, Japan, Australia at maging ng Russia. Hindi ba't napakalaki ng tulong nito para ating magamit para pagpatrolya sa ating karagatan? Pero yun nga mga kaibigan, hanggang doon lamang iyon. Pero kung sakaling mangyari ang hindi natin inaasahan gaya na nangyari sa Ukraine at sa Russia, sa Israel at ng ibang bansa, hindi ba't ang nakikipaglaban ay ang kanilang mga mismong sundalo? Wala namang involvement masyado ang gobyerno ng Estados Unidos. Kaya sa nangyari sa Ukraine at sa Amerika, isang napakalaking hamon ito para sa ating mga opisyal. Paano makikipag-deal ang ating mga officers sa ibang mga bansa gaya ni President Donald Trump? Ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito mga kaibigan? Ipahayag ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At patuloy na abangan ang mga pinakabagong kaganapan sa Pilipinas, sa Israel, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga mahal na kababayan na nasa Pilipinas, nasa Israel, sa Lebanon, sa Middle East, sa Western countries, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!